bigyan natin ng opinion, reaction yan itong post ng news ngayon. Ito po yung buwelta, resback patutsada ni BP Sara sa post ni Ramon Tulfo. Yung isa daw si BP Sara na financier sa mga destabilizers. Kasama ako doon sa listahan. BP Sara Duterte tinawag na chismosa si Ramon Tulfo. Mariing pinabulaanan ni Vice Presidente Sara Duterte ang aligasyon ng kolumnistang si Ramon Tulfo na siya umano ay si isa sa mga posibleng financier ng destabilization plot laban sa administrasyon. Sa isang panayam sa Negros Occidental, sinabi ni Duterte na walang katotohanan ang paratang at itinuring nitong chismis dahil wala umano maipakitang ebidensya si Tulfo. Kapag meron kang aligasyon pero wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis. So ang tawag sa iyo ay chismosa. Meaning si Ramon Tulfo, chismosa. Matatandang naglabas si Tulfo sa kanyang Facebook post na umano'y listahan ng mga personalidad na binabantayan ng gobyerno dahil sa posibleng destabilisasyon. Kabilang sa mga binanggit ay sina BP Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at dating Ilocos Governor Chavit Singson na financier. Yung mga destabilizer, mga PMR generals, General Pukis, General De Leon, General Mayor Benji Magalong at kasama ang inyong abang lingkod. Kaya sabi ng mga bigla ka namang sumikat dyan eh. Napabilang ka sa mga destabilizer. Anyway, gayon man, tumanggi si Tulfo na ibunyag ang kanyang source kaugnay ng naturang impormasyon. Sabi nga niya, kahit pitpitin nyo pa ang bayag ko, hindi ko sasabihin ang aking source. Ako, normal na yan kay Mr. Ramon Tulfo. Ganyan na siya. Marami siyang mga controversial statements. Yung mga maalala ko lang siya ba yung nagsabi na last year, correct me if I'm wrong parang si BP Sara daw at yung kanyang chief of staff si Attorney Laika Lopez ay may relasyon daw. Ayan, ang dami niyang mga pinupost. Mga matandanan ko ba na ang taong bayan daw niloloko ng harap-harapan ni BP Sara kailang hindi pa rin nila makita. Anong punto niya doon? Itong mga taong bayan na sinosurvey ng Pulse Asia, SWS at iba pang survey group, lumalabas na mas mataas ang tiwala approval rating ni BP Sara kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Kaya nagtataka siya, bakit naman itong taong bayan na ito na hindi nyo ba nakikita, niloloko kayo ni BP Sara ng harap-harapan, tapos bibigyan nyo pa siya ng mataas na rating. Anong pakialam niya sa taong bayan na yun ang gusto ng taong bayan? Survey. Di maggawa kayo ng sarili yung survey. Meron naman kayo sariling survey, ang Okta Research.
at saka Tangerine, yan ang sarili nilang survey. Problema, less credibility yung mga yun. Ang pinapaniwalaan ng taong bayan, yung Pulse Asia, SWS, WR Numero, Publicos Asia, yun yung mga credible survey groups. Hindi nila kayang baluktutin ang resulta ng grupong survey groups na ito. Ayan, si Mr. Ramon Tulfo, kaya kibit balikat ko lang kasi wala namang katotohanan na iba yung destabilisasyon, iba yung criticism. Yung isang classmate ko nga ng college, is it true, Johnny, na isa ka sa destabilizer ng Pangulong Marcos Jr.? Sabi ko, that's not true. I am talamak ang korupsyon sa bansa and I am criticizing it, ang korupsyon na ito. So, criticism is different from destabilization. Mayroon nga po si Senator Attorney Rowen Naguanson na nagtatampo ako, sabi niya, bakit hindi ako kasama sa listahan na yan, mga list of destabilizer. So what does destabilization mean? Sabi ni Attorney Guanson, you make something unstable. So ito, nakaka-excite mamaya. Baka ongoing na ngayon. Nag-announce ang palasyo na mag-press conference ang Pangulo sa Malacanang. Bibihira siyang mag-press conference. Ang matandaanan kong press conference niya nung kinidnap si PRRD. The following day, November 12, yan, humarap siya kagad. Ano pa bang mga press conference niya maliban lang sa mga ambush interview? Bibihira siyang mag-press conference. So ano kaya ang sasabihin niya sa kanyang press conference? Yung mga nabasa kong comments is baka mag-declare na siya ng martial law. Sabi naman ni Kipicho, baka mag-announce na siya na mag-resign. Imposible. Hindi ako umaasa na mag-resign siya. He will finish his term. Na okay lang sa akin. Sana naman, for itong remaining years of his term, sana he will make good. Ang alam ko ngang i-announce niya yung mga gagawin nilang hakbang para maagapan ang pagbulusok ng ekonomiya. Kasi nga 4% lang ang economic growth ng bansa nitong third quarter. Bumulusok ang piso, weakest peso value in history kahapon, 59.17. Bumulusok ang foreign direct investment, puros pabulusok. Yan, the President will announce something hoping na maagapan ang pagbulusok ng ating kalagayan sa bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.